tiniyak naman ng kalihim ang kaligtasan ni Senadora Laila de Lima sakaling arestuhin siya. She will be safe. Kung saan man, she will. May basis ba yung sinasabi niya na baka ma-EJK siya? Wala naman siguro. I'm sure na 99%. Hindi pinalampas ni Senador Antonio Trillanes ang pagkakataong kumprontahin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa kanyang ikalawang pagharap sa Commission on Appointments. Inungkat ng Senador ang pagtawag sa kanya ng kalihim na sundalong kanin matapos niya itong batikusin dahil sa bribery scandal sa Bureau of Immigrations. He's vindictive, vengeful. He called me names and insulted my person and my position and this Senate institution. Shows the psychological and emotional instability of Secretary Aguirre in handling such a very sensitive position. Ipinaalala naman ni Aguirre ang kanyang pag-aabogado para kay Trillanes nang makasuhan ng mutiny noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Agad din naman siyang nagpakumbaba. Due to the pressure and volume of my work, I might have hurt people in my choice of words. And for that, I profusely apologize, specifically to Senator Trillanes. Aprobado na ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bilang kalihim ng Department of Justice. Ito ay sa kabila ng pagharang ni Senador Antonio Trillanes sa kumpirmasyon ng appointment ni Aguirre. Ang detalye sa ulat ni Juliet Carangyan. Aprobado na sa Commission on Appointments si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bilang kalihim ng Department of Justice. Is hereby confirmed. Masaya, pero nakakatulog na ata ko mamayang gabi. But naalala ko meron pa palang hearing bukas. So kaya limit ako pa rin, bitin pa rin siguro ang tulog ko. Nagpasalamat rin ang kalihim kay Senador Antonio Trillanes sa kabila ng pagharang sa kanyang appointment dahil sa kanilang pagharap kanina ay nabanggit ang kanilang naging magandang samahan sa nangyaring Oakwood Mutiny. Wala, nagpapasalamat ko kay Senator Trillanes. Gawa ng apparently we were able to talk. Yung aming good relationship 13 years ago nabuhay. Maraming din nakakaalam nung Oakwood Mutiny. I was the number 2 man of the Feliciano Commission. Ako lang ang pinayagan lang mag-interview sa kanila. Sa confirmation hearing ay nagawa rin ng kalihim na humingi ng paumanhin kay Trillanes. Bunsod ito ng umano'y masasamang salita na binitawan ng kalihim. Tinanggap naman ito ng senador. I asked for an apology. I'm really sincere about that. I should not have said that. Kaya sabi ko, for the first time in my 6 years as Secretary of Justice, doon lang talaga ako na wala ng equanimity or cool. Pero hindi rin pinalampas ng senador ang alegasyong sangkot si Aguirre sa immigration scandal at Bureau of Corrections scandal. That's precisely why I am opposing Secretary Aguirre, because I believe based on his actions, his involvement in these incidents I have cited in my position, he cannot and will not investigate these things because he will just follow orders from his principal who wants to kill people. Kaya hiniling niya sa CA panel na ipagpaliban ang kumpirmasyon ng DOJ Secretary. Kaugnay nito, sinuspinde ang pagdinig at nagsagawa ang CA panel ng executive session. Matapos ang halos 1 oras na pagpupulong, sinabi ni Senadora Loren Legarda na nagdesisyon ng CA na irekomenda na si Aguirre para sa kanyang pinal na kumpirmasyon sa kabila ng objection ni Trillanes na hindi naman siya miyembro ng CA panel pero pinayagan pa rin siyang magsalita. Well, the executive session is a prerogative of the members of the commission, and it's not the first time it was done. Para sa PTV News, Juliet Carangyan. Dumalo si Pangulong Duterte sa kasal ng 2 pulis noong linggo. Nagsilbing ninong si Digong sa kasal ni na Senior Police Inspector Arvin Hosmilio at Police Senior Inspector Alnieza Kinang na aide ng Pangulo. Ginanap ang Muslim wedding sa Zamboanga City. Kabilang sa mga dumalo ang tita ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Tingting Cojuangco.
Matatandaan na nag-propose ang pulis na si Hosmilo sa harap ni Duterte noong nakaraang taon. Maraming netizens ang natuwa sa pagdalo ng Pangulo sa kasal. Kaya ayon kay Chini Lay, very good dahil tinupad ni Digong ang kanyang pangako sa dalawa. Para naman kay Chucky Dasilio, ito ang patunay na hindi tumitingin si Duterte sa katayuan sa buhay para magninong sa kasal. Tanong naman ni Fe Pimentel, kailan naman kaya magpapakasal ang Pangulo sa kinakasama nitong si Hanilet Avancenia? Si Jen April Longco naman bumanat. Ikinasal na pala ang dalawang pulis. Sana pakasalan na rin daw siya para may forever. Naniniwala si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na dapat makasama kasama ang kasong plunder sa death penalty. Sa panayam ng media, sinabi nito na may tuturing pa ring heinous crime ang pandarambong dahil kaban ng bayan ang inaabuso o nagamit ng hindi sa tama. Git ng kalihim, posibleng hindi pinaboran ng ilang mambabatas ang plunder sa pagbabalik ng capital punishment dahil ayaw umano nilang mapatawan sila nito o maging ang kanilang iba pang kasamahan. Matapos ang ilang araw ng pagkaantala, muling sinalang sa Kamara ang death penalty bill. Pero ngayon, nakabuo na ng quorum ang mga kongresista. Inungkat ni Kabayan Representative Harry Roque ang isang international treaty na pinasok ng Pilipinas. Yan ang first at second optional protocol ng International Covenant on Civil and Political Rights kung saan sumang-ayon tayo na hindi na ibabalik ang death penalty. Bagay na pinalagan ni House Justice Committee Chairman Reynaldo Umali at sinabing ang saligang batas lang ang dapat sundin. We have recognized the jurisdiction of the Human Rights Committee to ensure that states comply with their obligations under the ICCPR. That a state, as the Philippines has, that had already abolished the death penalty, may not reimpose the death penalty. We may endlessly debate on Protocol 1, Protocol 2, Protocol 3, Protocol 4, but all of my answers will amount to the same thing, that we are not obliged to honor these protocols and or treatises because we are allowed by the Constitution, no less, to reimpose death penalty. Where the language of the Constitution is merely in the words of Professor Shebas, an eminent commentator in international law, merely recommendatory, and the language of the treaty is absolutely mandatory. Ang palpak at mabagal na justice system ng bansa naman ang tinira ni Congressman Ramon Rocamora ng Siquijor. Pangamba niya, baka maipataw ang death penalty sa mga inosente, lalo na sa mga mahihirap na walang pambayad sa abogado. Sagot naman ni Justice Committee Vice Chairman Ching Veloso, dito papasok ang Public Attorney's Office. When the Constitution requires compelling reason to reimpose death penalty, it means it is compelling as there is no other recourse to address the issue. But we now see that re-engineering our judicial system is indeed an option. The accused has 20 lawyers that will take a look at his case, that will see to it that he is acquitted if he is innocent. And of course, that will see to it, minus the PAO lawyer. The 19 justices will see to it that he is convicted with death if he is guilty. Tiniyak ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza na gagawin nilang lahat para mailigtas ang German national na bihag ng bandidong grupong Abu Sayyaf. May ulat si Joy Gumatay. Nakikipag-ugnayan na ang German government sa pamahalaan ng Pilipinas para sa pagliligtas sa 70 taong gulang na hostage na si Jürgen Kantner. Ito ay dahil nakatakda di umano siyang pugutan ang ulo ng grupong Abu Sayyaf kung hindi sila makakatanggap ng ransom money na nagkakahalaga ng 30 milyong piso bago mag-alas 3 ng hapon ng Pebrero 26. Nalaman ng mga otoridad ang planong ito ng bandidong grupo sa isang video na natagpuan online ng isang intelligence group. Number one, government still reiterates its very strong no ransom policy. So we are not going to talk with them on ransom. Ayon
pa kay Secretary Dureza, tila mag-isa na lamang sa buhay si Kantner dahil namatay na ang kanyang kinakasama nang huliin sila ng bandidong grupo sa Malaysian waters. Gagawin umano nila ang lahat para makalaya ang bihag alinsunod sa no ransom policy ng Germany at Pilipinas. Sa ngayon, 2 foreign hostages na ang pinugutan ng ulo ng grupong Abu Sayyaf dahil sa hindi pagtanggap ng ransom money. Nasa 20 katao naman ang nanatiling nakakulong sa kanilang puwersa. But we continue to appeal to the captors now, and I've said this earlier, to spare the lives of innocent victims for the sake of their loved ones and their families. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Okay, balikan ho natin ang pambungad ho natin balita tungkol ito sa paglilinaw ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza. May kaugnayan po ito sa usapang pangkapayapaan. May report si Joy Gumatay, live. Joy. Joy, go ahead, Joy. Yes, Alex, sa ngayon ay naka-standby na lamang ang ating mga government peace negotiators na pinangungunahan nga ni Office of the Presidential Advisor on Peace Process Secretary Jesus Dureza, gayon rin ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, dahil sa ngayon ay terminated muna ang peace negotiations na binigyan din nga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon naman kay Secretary Dureza, ito ay strategic move lamang ng ating Chief Executive at hindi nito ibig sabihin na totally dinidisregard na ng ating pamahalaan yung possibility na pakikipag-ayos o pakikipagkasundo sa komunistang grupo. Ayon kay Secretary Dureza, ang pinakamagandang gawin ng media, gayon rin ng publiko, ay iwasan ang mga negatibong spekulasyon kung ano ang kahihinatnan ng desisyong ito. Tiwala na lamang raw ang ating pairalin dahil ang lahat naman ng gustong gawin ng ating Pangulo ay tungo sa pagkamit ng kapayapaan at hindi naman negosasyon lang ang tanging daan sa pagkamit nito. Samantala, nagbigay rin ng pahayag ang ating Presidential Advisor on Peace Process patungkol naman doon sa di umanitangkang pamumugot muli ng ulo ng Abu Sayyaf Group sa isa sa kanilang mga foreign national hostage. Ayon kay Secretary Dureza, nakikipag-usap na ngayon at nakikipag-ugnayan na ang German government sa ating pamahalaan para nga magkaroon ng idea kung ano yung dapat nilang gawin para mailigtas itong 70-year-old na si Jürgen Kantner sa kamay ng Abu Sayyaf Group nang hindi naglalabas ng ransom money na 30 million pesos. Dahil tulad rin ng Pilipinas, ang Germany ay naniniwala rin at pinapatupad rin nila sa kanilang bansa ang strictly no ransom money policy. Sa ngayon, Alex, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Maynila. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Okay, maraming salamat sa iyo, Joy Gumatay. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,